Hi, good morning, Ted at DJ Chacha. Good morning sa Apo. inyong lahat. Salamat sa panahon. Chuck, go ahead. Good morning po, Salamat. Kong Erice. Thank you so much po sa pagpayag sa panayam. Ito nga, Kong, kahapon kasama namin ng Kontradaya dito po sa usapan sa Kamara tungkol po sa pagpasa na nga ng anti-political dynasty bill dito sa ating bansa. Sa panukala po ninyo, dalawa na miyembro po ng pamilya ang pwedeng sabay na dapat ay tumakbo sa pwesto. Isa po sa national and then isa sa local. Help us understand, bakit ganito po yung panukala nyo? Bakit hindi yung tulad nung sa panukala ng iba or ng kontradaya na fourth degree of consanguinity and affinity? Na isa Okay, lang. ah, Isa lang alam sa mo, kanila. Sa Isa kanila, lang. oo, sa kanila po Oo. isa lang. Sa inyo po, dalawa. Yes, DJ Chacha, Ted, alam mo, nung una ako nag-file ng anti-political dynasty bill noong 2001. Ito'y kalimang termino ko na. Nung unang file ko ay isa lang, bawat pamilya, pero second degree of consanguinity and affinity. Nung pangalawang file ko, ganun din. Pero dumaan ito sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms at talaga namang matindi yung labanan. At nakipag-compromise ako, o sige, para maipasa na lang yung sa committee level, ay pumayag ako ng dalawa. Isang national, isang local, second degree of consanguinity. At ito'y nakapasa for the first time in the 39 years history of the anti-political dynasty bill. Nakapasa ito sa committee. Pero nung dumaan ito sa debate, nakipagdebate ako sa plenary, pero pagkatapos to na-archive din. Dahil talagang napakalakas ng puwersa ng mga political dynasties. At hindi talaga papayag na basta-basta hindi lumaban yung mga puwersa na yan. Kaya nga, at yan ngayon yung isinumiti ko muli for the fifth time, yung compromise bill na yan na nakapasa sa committee noong 2013. At yan yung dahilan. At naniniwala ako na kung makakapasa ito, may isang mariresolba. Yung fat dynasties, mawawala na yan. Completely wipe out na yan. At natitiyak ko siguro kung meron ng matitirang mga dynasty, dalawa-dalawa kada probinsya, at least ano na lang yan, siguro mga 30 to 40% nung kabuuan. So dahan-dahan lang. Bakit naman second degree of consanguinity? Yung fourth degree of consanguinity, napakamahirap na, palagay ko imposible na yan ay ma-enforce ng Commission on Elections. Sapagkat kung sabay-sabay magpipinsan ay tumakbo pa, sino yung qualified? Mawawala na lahat. So hindi po pwede. Yung determination pa lang na kung sino yung magkakamag-anak o hindi, it will take time. So mahihirapan talaga yung COMELEC. Ang aking katwiran, yung second degree of consanguinity and affinity, yan yung maglolo, mag-ama, magkapatid, mga asawa nila, yung talagang ano lang, yung nasa household nila. Ang katwiran ko, pag kayo sabay nag-file, disqualified kayo lahat. Kasi kung yung pamilya nyo hindi nyo kayang pagkaisahin at pamunuan, ay wala kayong karapatan para pamunuan ang bayan at pagkaisahin ng bayan. So mas madali yung enforcement. Pero kung magpipinsan ibang household yan, kaya napakamahirap na enforcement niya. So, para lang po mas malinaw, sa panukala ninyo, bawal tumakbo ng sabay ang mag-ama or mag-ina, maging mag-asawa. Mag-asawa, magkapatid, Oo. maglolo, Magkapatid, bawal din. Maglolo, maglola, bawal. Magbiyanan, bawal. magmanugang, bawal po ng sabay. Pero pwede ang magpinsan. Pwede ang magpinsan. Kasi hindi niya na kontrolado yan eh. Mm-mm. Kasi for example, is even in the provinces, sa isang local government, halos magkakamag-anak eh. Yung mga tumatakbo, mawawala na yan. Baka pag tumakbo na sabay-sabay, paano i-enforce ng ano yun, ng Commission on Elections yun? Mahirap. Kasi nga, sinasabi nyo, when you filed noong 2001, ang gusto nyo po sana noon, mas malawak, pero imposibleng makalusot. So gusto nyong maging realistic, Yes. Congressman Erice, kasi dito sa Yes. second degree, nararamdaman nyo, mas posible po ito Mas posible, na lumusot. mababawasan. At least, maraming probinsya ang mababawasan. Alam mo,
Ah, nagsimula ako na ano pa lang ako, ngayon 65 na ako, 20 years old pa lang ako, lumalaban ako sa political dynasty sa Caloocan. Nakalaban ko lahat dito, 4 na malalaking pamilya. So kabisado ko yung frame of mind ng mga political dynasties. Siguro ako na lang yung naiiwan dito na walang political family. Oh, klaruhin And ko the lang first, siya. Opo. and I will be the last politician in my family. Okay. Kung Egay, klaruhin ko lang itong sinasabi nyo, no, sa prohibited act sa inyong panukala, ito siya, no more than 2 family members who are related within the second degree, civil degree of consanguinity or affinity shall be allowed to, no, simultaneously run for any elective office whether within the same or different government units or level. Pakiklaro lang Yes. po, ito ho ba, pati nga daw ho sa party list, so hindi sila pwedeng magsabay sa either national or local o pwede yung isang national, isang local? Paano po ito? Isang national, isang local lang. Okay. Presidente, Vice President, Senator, and Congressman. Isa. Mhm. Tapos isang local government lang. Okay. So hindi sila pwedeng dalawa, isa ang congressman, isa ang senador or presidente. Hindi pwede. Hindi pa pwede. Okay, Hindi pwede. sige. So hindi rin pa pwedeng isang gobernador at isang mayor. Hindi. Hindi po pwede. Okay, sige. Maraming mababawas talaga sa yung mga fat dynasties na yung mayor, vice mayor, governor, congressman, lahat, senador, sabay-sabay. Mawawala na lahat yan. Okay, sige. So It's klaruhin a ko good lang start. Apo. Actually, it's a good start. Opo, yes sir, kasi nga ang bersyon po ni Kong Egay ay kumbaga more practical. Yan ang sa kanya. Kasi doon po sa kontradaya, kumbaga hardcore, no? Oo, matindi. Isa Yes. lang. Isa lang. Oo. Mapili kayo. Ito daw Sa- mas realistic. Hanggang 4th degree, ha? Correct, Opo. correct. Ang ating pinag-uusapan po muli dito, para ho nyo itong mga degree-degree na ito, ang first degree po, parents and children. Consanguinity, affinity, asawa, spouse. Yung pong second degree ay grandparents, brothers, sisters, and grandchildren, mga apo. And parents-in-law or sons and daughters-in-law. Yan po yan, na para klaro. Okay. May panukala sila speaker, mabanggit ko lang. Nabasa niyo ho ba yung panukala nila Yes. speaker, Boji D? It's a hoax. Pakiulit po. Hoax yun. Ano yun? Hindi yun po anti-political dynasty. It is a proposal to promote political dynasties. Ba't yun po Kasi nasabi? pwede yan, labing isa. Mm-mm. Sabay-sabay, magkakamag-anak. Opo. Sige nga po, pag-usapan natin yan. Ba't nyo nasabi na ito po ay, kumbaga, fake, no, na panukala? Kasi po, sa kanilang panukala, bagamat ito po ay 4th degree of consanguinity, pero ang sinasabi nila, ay pwede hong tumakbo ang mga magkakamag-anak pa rin, bagamat ang sinasabi sa isang probinsya, halimbawa, hindi pwede po yung magkakamag-anak, pero pwede ka sa ibang lugar. Ganun po sinasabi nila, di po ba, Congressman? Opo. Okay. So, ano po ang inyong basa po dito sa inyong panukala ngayon? Hango din po sa ilang mga bersyon na inyo po napag-aralan, yung chance nito na makalusot talaga at least sa lower house. It will, depende po yan sa result ng ating Pangulo dahil sinabi niya priority yan. So dapat ay, may tumawag po sa akin, isang kaibigan ko, sabi nga pinag-aaralan ng Pangulo at tinanong nga sa akin kung ano yung version ko para siguro mapag-aralan nila at depende po talaga yan sa Pangulo dahil yung pong frame of mind ng mga political dynasties, akala nila sila talaga yung regalo ng Diyos sa bayan nila eh. At akala nila na hindi uulan yung bayan kung wala yung pamilya nila. Kaya talagang kung hindi gagabayan ng Pangulo at yung kanyang mga kaalyado, palagay ko po walang pag-asa ito. Pero ito pong panukala ni Speaker Boji D ay parehong panukala silang dalawa ni Majority Leader Sandro Marcos. Opo, pero unconstitutional po yan sapagkat may parameters po
ang mga framers ng ating constitution sinabi dapat yung ipapasang batas will provide equal access Mm-mm. and opportunity for ordinary citizens. Pero po sa kanila kasi halimbawa sa Cebu, 7 yung cities doon. Ibig sabihin, isang pamilya pwedeng maglagay ng isang mayor sa bawat city. Pwede pa rin ng governor, pwede pa rin congressman, pwede pa rin senador. Oo. Yan po yung yun po yung epekto ng kanilang Oo. panukalang Pwede batas. pa rin actually sabay-sabay sila. Pwede pa rin Okay. ano. Basically po dito sa kanila. Unconstitutional po yan. It Opo. will not it will not pass the test Mhm. of the framers of our 1987 Constitution. Okay, Congressman, ang effectivity po kasi nito, dito po kila Speaker Bogie D, ano po, ang kanya po, ano ho, medyo, kumbaga, sorry po, no, sa akin lang pong pananaw kasi, mukha pong, ang kanila po, madalian yung ano nito, no, pagsusulat. Kasi Section 4, applicability, this act shall be applicable to the next election and to all subsequent elections thereafter. Kayo po ang inyo pong panukala, ang enforcement and implementation, yung COMELEC, ano po, ang sinasabi nga po dito, ang siyang kasama sa pagbubuo nitong IRR nito, pero 90 days pa. From the effectivity of this act, tsaka lang po ang COMELEC maglalabas ng implementing rules nito. Tanong, 90 days pagkatapos, hindi ho naman yan uubusin. Ano? Pero ang inyo pong target dito talaga sa next election na. Walang transition 2028 period. po. 2028 po. Yun. Oo. Kasi po, kung makakapasa ito, kinakailangan din po ng Commission on Elections gumawa ng IRR para sa implementation na ito. At binibigyan natin sila ng 3 buwan para matapos ito. At kaya nga po, sinasabi ko, kung may isa sa katuparan to, dapat po sa SONA ng Pangulo sa July, dapat nakapasa na ito sa House at nakapasa na ito sa Senate. Para sa ganun po, yan yung malaking legacy ng ating Pangulo. Walang transition, kumbaga, meaning hindi mo nahahayaan. Kasi ngayon, ito ho, no, to be pragmatic, sa sitwasyon po natin ngayon, may mga senador ngayon, hindi ho ba, na nakaupo na mayroon pong asawa. Marami sila. I mean, hindi lang sila isa, no? May asawa sa Congress. Hindi po, parehong national yan. Ngayon po, Opo. meron din pong ang iba dyan, nasa local. Oo, Opo. yung kanilang mga asawa. Meron din po ngayon na mga kongresista na yung asawa o anak party list. Magkasama Opo. ngayon sa Kongreso. Hindi ba? Meron din po mga gobernador ngayon, si nanay, vice governor si anak. Hindi ba? So, kumbaga, para bang wala kayong ibinibigay na buwelo dito na medyo... Wala po. Go ahead, sir. Basta po, kung may kamag-anak ka na nakaupo, hindi ka na pwedeng tumakbo. May dalawa ng kamag-anak na isa sa national, isa sa local, hindi ka na pwedeng tumakbo. Kahit na re-electionist ka pa. Mhm. Okay. Sir, ano ang inyong sagot doon sa sinasabi nga ng ilang mga dinastiya naman o ilang pong mga nagdidepensa sa dinastiya na let the people decide. Kayo naman, gusto kami ng tao Hindi ba? Gusto kami ng tao at wala namang kumakalaban namin sa aming distrito o sa aming lalawigan hayaan Paano nyo- po lalaban? Mm. Paano po laban? Ang daming pera dahil doon sa flood control, sa corruption, wala pong check and balance. Kasi po, mahalaga talaga sa pagbabudget. Gaya ng petition ko doon sa Supreme Court para doon sa unprogrammed appropriations, kinakailangan po yung na-implement ng mga local governments na walang masyadong discretion yung mga public officials dapat sumunod sa principles ng public finance. Pero kung dominado talaga ng pamilya, hindi ang nangyayari po doon sa pondo ng bayan, discretion nila. Kaya po yun ang pinaka nangyayari, gamit nila yung kaban ng bayan. Kaya nga po hindi yung pinakamahihirap na probinsya sa ating bansa na communities, mga pinamumunuan ng political dynasties, they would prepare yung patronage over long-term projects kasi nga para manatili sila, gamit nila yung pondo ng bayan. Pangalawa po, it promotes mediocrity.
dahil sa ayaw na nilang bitawan yung posisyon kahit na yung mga anak nila na yung mga black sheep, lahat yan nag-aambisyon na lahat. Meron naman magagaling na mga political dynasties pero through generations po magde-deteriorate din po yan. Kaya nga gusto natin mabigyan ng equal access yung mga pinakamagagaling nating ah, mga mamamayan. Hindi mabibigyan ng equal access kung dominated ng mga political families. Kaya nga po, nagsimula kasi yan, historically, nagsimula po yung pagtaba ng mga political dynasties nung martial law. Ginamit po ng rehimeng Marcos noon upang makontrol nila yun. Kaya pinabayaan nila, pinalaki nila yung mga regional and provincial dynasties. Ang kanilang katwiran, you scratch my back, I scratch your back. At ano nangyari? From the second biggest economy in Asia, naulelat na po tayo. Pero dito po sa inyo pong panukala, Congressman, although bawal po ano, ang kaninyo yung sabay sa kumbaga sa local, isang national, pero Opo. yung succession okay lang kung si tatay ngayon pwede po naman next election o kaya nakatapos siya ng 3 term, si anak naman. Pwede po ba 'yon? Ako po, I would open po ako na pagbawalan yung succession sa mga local governments. Alam niyo po, nagkaroon kasi po ng term limit sa Kongreso. At yan po yung isang dahilan kung bakit lumaganap yung succession. Alam niyo po ako nung unang term ko, wala pa akong ganong alam nag-aaral pa lang ako sa Kongreso. Nung second term ko, medyo maalam na ako. Nung third term ko, bihasa na ako. Pero hindi na ako pwede. Kung kailan mapakikinabangan yung kaalaman ko, doon pa ako hindi pwede. Kaya po lumaganap yung succession. Kaya nga po may mga tawag dyan sa Kongreso, may mga stage fathers. Pinapabayaan nila yung mga anak nilang pumalit sa kanila, pero tinutulungan nila na yung nalaman nila na mga kaalaman upang ma-improve yung kanilang mga localities, ma-improve yung mga batas na ginagawa nila, tinuturo nila sa kanilang mga anak. Palagay ko po, masasagot yan kung alam niyo naman talaga ang problema na natin, yung political system natin talagang ma-reforma. Kaya lang po, may mga pagkakamali din naman yung 1987 constitutions like for example yung multi-party presidential kaya baliwala na ngayon yung mga partido 5-5 at yung campaign finance hindi po masyadong natalakayan. At pangatlo, tingin ko po dapat sa Kongreso walang term limit. Sa Amerika nga po may 40 years na senador. Hanggat kasi po wala namang paghinto yung pagkalap ng kaalaman. Ngayon po, sigurado ako, mas marami akong alam kaysa nung huling term ko nung nakaraang Kongreso. Kaya po dapat palagay ko para sa bayan, yung kaalaman mahalaga po yan. Opo, pero kumbaga tanggalin na kung sakasakali magkaroon ng amyenda, tanggalin na yung term limit. At least po sa Kongreso. Okay. Pero dito nga po sa dynasty na ito, yun nga, no, hindi pinagbabawalan yon sa inyong proposal na bagamat bawal po magsabay, pero okay lang yan na ang papalit ay either si asawa o si anak o si lolo, si lola. Opo. Yun ang ko po, yun ang para makapasa sa Okay. ngayon. Opo. Ako naman po, sa akin, okay naman po lahat yan Okay. Kahit nga pinakamahigpit dahil sabi ko nga, I am Opo. the first and the last politician in my family. Sige po. So, well, kasi nga din, sabi nga ninyo, ang ganda ng example ninyo, first term ka, mag-aaral ka, natuto ka, naging bihasa ka. Ang problema dyan, kung nag-aral ka, natuto ka, mangurakot. Yun ang problema. Pagkatapos noon, di ba yung susunod sa iyo, anak, ikaw naman ang magsimulang mangurakot. Pati yung anak, tinuruan, anak, okay ang dilihensya. Pati yung bata, So anak, naturuan. napagtanto ko, mas maganda ako na kontraktor, tayo na kontraktor. Ayos. Nasa alam niyo po, talagang ang problema natin yung medyo maayon din ako. Maayon din ako kay Chairman George Garcia. Dapat talaga yung matuto yung mga botante. Ngayon po, itong panukala natin, anti-political dynasty, hindi po madali na may papasa ito. Hindi madali, hindi po madali. Kahit na
At sabi ko nga na depende ito sa resolve ng ating Pangulo. Okay. Kaya ang pakiusap ko sa mga mamamayan natin, kapag ka hindi ipinasa ito, matuto na tayo. Huwag na kayong bumoto ng pare-pareho ang apelyido. Okay. Well, oo, sana nga po Mahirap ano, yata yun, Kong oo. Egay. Kong Egay, dito po sa inyong panukala nga dugo, no? Consanguinity and affinity. Yun pong sa kontradaya, maliban doon, yung pong special relation. Alam po naman natin yan. Yung mga pangalawa, pangatlo, o mga karelasyon, hindi po sakop nito. Hindi po, hindi po. Mahirap patunayan dyan eh. Walang aamin. Opo, okay. Ito, gusto ko lang laruhin yun, ano? Kasi sa kontradaya nga po, kumbaga, hardcore yung kanilang panukala po. Pati na ho yung mga yon ay dapat na daw pong pagbawalan. Hindi kaya na panahon na rin dito i-align yung amienda sa party list law, Congressman Egay? Meron pong may mga panukalang batas po na separate from the anti-political dynasty bill na yan. Ang mga authors po nito sila yung Akbayan at si Congresswoman Laila De Lima. Para sa akin po kasi dapat wala kang party list. Dahil nire-represent naman po ng isang congressman lahat ng sektor sa kanyang distrito. Bakit ano ho ba ang inyong misgiving ngayon? Kayo po bilang veterano na sa Kongreso, magmula pa nung 12th Congress, Congressman Egay, ano ba ang inyong misgiving sa party list ngayon? Kasi po, naman po dahil siguro sa gastos, sa laki ng gastos sa pagkakandidato, puro bilyonaryo at milyonaryo na po yung mga party list, hindi naman marginalized. May kanya, lang po, parang mga interest group, business groups, mga ganun po. Kaya magtataka ka, yung representatives ng marginalized groups ay mga milyonaryo, bilyonaryo at hindi naman kabilang dun sa hanay nila. Okay. Sige po. So, Chia, may tanong ka pa dito sa Dynasty bago Yes. po tanungin ng ilan na lang katanungan Oo. ng ating kinatawan ng Oo. Caloocan. Congressman, I'd like to hear, ano pong comment nyo doon sa sinasabi ng kontradaya na wag lang elective position? Sinasabi nila, wag din daw, o isama din daw dito sa mga panukala, yung appointive positions, halimbawa secretary, undersecretary. So kung meron ng elective sa pamilya nyo, bawal nang i-appoint ng Pangulo sa mga cabinet positions, yun pong members ng family. Naniniwala po ako dito at ako'y mag-agree kung ito ay sasama. Okay, tama po. Ganun, Sige. short but So sweet, po. yun lang, oo. So, Congressman Egay, sa inyong palagay, ilang pa pong pagdinig ito at yung pong pagdinig ninyo relevant din sa sinasabi ng COMELEC na mukhang hindi dapat madaliin kasi lahat ng mga salitang gagamitin sa panukala, importanteng malinaw na kasi baka na naman sila ang mag-interpret. Hiningi po namin kay Chairman George Garcia yung kanilang mga comments at hiningi ko po kung ano yung mga dapat na isama sa panukalang batas upang mapadali yung kanilang implementation. Nag-commit naman po siya na sa susunod na pagdinig ay isusumitin nila ito upang ma-incorporate namin. At nag-usap din po kami ng chairman ng Suffrage and Electoral Reforms Committee na si Congressman Alonto at ang sabi niya na kailangan maipasa namin ito at maipagmalaki ng Pangulo sa SONA na nakapasa na ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Okay, sige po. Dito po sa impeachment, Kong Egay, ano po ang gagawin po ninyo dito sa usapin po ng pagdinig dito po sa kayo ba miyembro ng Committee on Justice by the way? Opo, bilang Senior Deputy Minority Leader, ako po ay ex-officio member ng lahat ng committee ng Kongreso. Okay, sige. Bagamat ayoko pong pangunahan, inyo bang nabasa na yung dalawa pong complaint na naihain at ano po ang inyong pananaw doon? Yung pong unang naihain ay wala pong substance.
At pangalawa po is sa Makabayan Block, ito po medyo extensive yung kanilang narration ng mga facts. So, meron po akong isang tinitingnan yung tungkol dun sa paggamit ng 23, 24, 25 national budget, yung pagpapabayad ng Pangulo na salaulain ng Kongreso, yung ano na yan, yung mga budget na yan, ginamit yung program appropriation, inilagay po yung mga malalaki ang kickback na flood control at mga iba pang mga cat's eye, mga ganon, at pinalitan yung mga flagship programs like yung Metro Subway, yung PNR Elevated Railway ang naging bunga po ay na-delay yung ng halos 4 na taon yung dalawang proyekto na yon at mag-i-incur ng siguro po kulang-kulang 300 bilyong additional expenses po para sa gobyerno natin. Yun po yung nakikita ko na dapat ipaliwanag ng Pangulo bakit siya pumayag. Bakit pumayag yung kanyang kabinete. At ito po ay unprecedented dahil sa lahat ng mga kongreso, wala pong walang ganyang kalalaking mga insertions, diversions at amendments. Opo. So kung kayo pong tatanungin, sabi ho ninyo, dapat ipaliwanag ng Presidente, dapat ho bang imbitahan ng komite ang Pangulong Marcos bilang respondent dito para maipaliwanag yung sinasabi niyong gusto niyong marinig na paliwanag? Well, bilang paggalang sa Pangulo, kung gusto niya po na sumipot doon at magpaliwanag, okay po yun. Pero kung gusto niya ring sagutin sa pamamagitan niyang kanyang mga kinatawan, okay din po yun. Ang mahalaga, masagot sa bayan, yung malaking katanungan na yun. Okay. Pero yung unang impeachment complaint po, yung kay Attorney Andre De Jesus, basura po yun, wala po yun. Okay, sige po. So dito po sa inyo pong mga review na ginawa po, tingin po ninyo doon sa batayan may sustansya, may substance po ito at dapat maisa lang po sa deliberasyon hanggang sa plenaryo. Hindi ito sentensyahan kaagad sa committee pa lang. Well, kahit naman po anong desisyon ng committee ay it will be subjected to plenary debates and vote. Kaya po mahaba-haba po na discussion po ito. Hindi lang sa committee level kundi pati po sa plenaryo. Opo. What I'm talking about is that yung committee report ba? Di ba yung committee report pagbobotohan sa plenary at doon may diskusyon. Opo, na sa committee report pa lang sabihin na walang sustansya at sa plenaryo they will just ratify kung anong committee report. Ang conflict lang po kasi diyan, marami din po kasi sa mga miyembro ng 19th Congress ay miyembro pa rin ng 20th Congress. At makikita naman natin na nung unprecedented din na napakalalaki ng mga appropriations ng bawat distrito nung nakaraang 19th Congress. Okay, sige po. So kami aantabay, Congressman Egay, dito po una sa inyo pong panukala na kaninyo ito yung tingin nyo ay praktikal na maaring makalusot at ito nga po mangyayaring hearing ng Committee on Justice sa impeachment complaint ng Presidente. Salamat po, Kong Egay, mabuhay. Ay, salamat Ted. Pwede ko bang batiin yung misis ko? Happy 40th. Happy 40th Birthday ngayon? anniversary. Birthday ngayon? 40th anniversary. Dito, 40th anniversary po namin sa Ang kasal. sweet 40th naman. anniversary? Opo. Naku, Oo. Steve, kinasal ka 16 ka pa lang, Egay? Hindi po, 65 na. 65 na. Wow! You look young ha, Congressman ha, for someone who's 65. Pero thank you. For sure na happy si Mrs. Di mo siya nakalimutan batiin. Sige po. Salamat po. Salamat, Kong Thank Egay. you po. Thank you. Salamat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!